Ito ang arko ng Santa Rosa, Laguna noon. At ito siya ngayon. Narito ang Santa Rosa, Laguna nung panahon ng Amerikano. At eto na po siya ngayon. Hello mga ka-Bluemax! Kumusta po kayo? Itatampok po natin ngayon ang makasaysayang landmark dito sa lungsod ng Santa Rosa. Mga ka-Bluemax, ang Santa Rosa Arc. Hello, narito po tayo ngayon sa Santa Rosa Arc. Ang orihinal na istruktura ay itinayo sa pagitan ng 1859 at 1860. At itinulad po ito sa isang arko sa Paris, France. Ito po ay itinayo ng mga otoridad Espanyol upang maging bantayan ng bayan noon mula sa mga tulisan. Ang kasalukuyang istruktura naman na inyong nakikita ay itinayo noong 1925 sa panahon ng panunungkulan ng municipal president noon na si Jose Zavalya, na kung saan ay i-renovate noong 1931 ng isang lokal na eskultor na si David Dia. Mula sa arko ay makikita natin ang 4 na leon bilang simbolikong sinadya upang maging tagapag-alaga ng Santa Rosa na kalaunan ay pinagmula ng titulo nito bilang Lion City of South Luzon, matapos na ideklarang lungsod ito noong ika-10 ng Hulyo 2004 sa pamamagitan ng Republic Act 9264 na inaprubahan ng mga botante sa isang plebisito sa panahon ng ikatlong termino ng nooy Mayor Leon Arcillas na siyang unang city mayor ng lungsod. Ang arko ng Santa Rosa ang itinuturing na pangunahing landmark ng lungsod na nagsisilbing gateway nito. Ang imahe din ng arko ang sentro ng selyo o logo ng lungsod ng Santa Rosa. Pagkatapos po sa arko ay pupuntahan natin ang simbahan ng Santa Rosa. At ito po, natatanaw na po natin. Mga ka-Bluemax, ang Santa Rosa de Lima Parish Church ay itinatag noong 1792 sa pagdating ng paring Espanyol na si Francisco Pabier. Ang simbahan po at ang kumbento ay parehong natapos sa loob ng 12 taon. Kaya naman ang unang misa ay ginanap noong Agosto 30, 1812 bilang parangal sa patron Santa Rosa de Lima. Ang karagdagang detalye ay matatagpuan po ninyo sa comment section. Malapit sa simbahan ay napansin po natin ang pwestong ito ng street food na talaga naman pong dinudumog ng mga mamimili. Ito po ang Buninay Street Food. Masasabi po natin na legendary na ang street food na ito. 5 taon na raw po sila sa pwestong ito. Pero alam nyo ba
na ang dati nilang pwesto ay malapit sa gilid ng simbahan na kung saan ay tumagal daw po sila doon ng 20 years. Kung ganun, meron na silang 25 years na nagtitinda ng street foods dito sa palibot ng simbahan. Eto mga ka-Blue Max, nakipila na rin tayo para tikman ang kanilang street foods. Kwek-kwek ang una nating tinikman. Okay na okay ang kanilang fries na cheese flavor. Ganon din ang kanilang kikiam na halata mong press na press. At ang sauce nito talaga namang napakasarap. Nako, nagustuhan din namin ang kanilang siomay dahil malambot po ang pagkakarne niya. Oy, sariling gawa pala nila tong siomay. Mura lang po, 4.20. Napansin ko rin po na stainless ang kanilang pinaglulutuan, kaya napakalinis po ng kanilang pinaglulutuan. At kahit na ang kanilang pasamano ay stainless din, napansin ko rin na ang kanilang mga paninda ay naka-eskaparate, kaya hindi na naaalkabukan, hindi pa nilalangaw. At yung kanilang mantika, hindi nang gigitata, siguro lagi nila tong pinapalitan ng bago. Ito siguro ang dahilan kung bakit pinipilahan sila.